Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Senator Leila de Lima at ganun din po yung nag-resign na NAPOLCOM Commissioner si Idilberto Leonardo, no? Yung tinutukoy po ni retired Police Colonel and PCSO Manager Garma na siya pong isa sa implementer ng Davao Template na kung saan muang sabit si Bongo. Okay, so bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings. Ganun din po sa mga kasama natin sa video premiere at live streaming. Special shout out to all our OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners at sa mga guro. Shout out po lahat sa inyo. Okay, so tuloy na po tayo. Maiksi lang po tayo ngayon, no? Magbibigay lang po tayo ng ating maiksing komento at opinion at reaction dito po sa tatlong article na ito. Unahin natin yung kay former Senator Leila de Lima na ngayon po ay nakalaya after na hindi credible yung mga witness, nag-atrasan wala na, 'di ba? Talo gobyerno. Kaya ngayon may gagawin siya. Ano 'yun? De Lima inclined to sue De La Rosa over alleged drug trade frame-up. Yari si Bato. Dapat hindi lang si Bato. Kung ako kay Bato, kumanta ka na, sing hallelujah to Digong. 'Di ba? So pinag-iisipan po siguro ito ni former Senator Leila de Lima, incline no, pinag-iisipan niya. Kasi 'di ba sabi niya doon sa ating isang article sa Politico, oras na ng pagtutuos. Kumbaga, oras na ng paniningil. Oo, De La Rosa, nako, ang dami na. Hilong-talilong na si De La Rosa, pero okay lang sa kanya 'yan kasi libreng publicity 'yan kasi siya ay re-electionist. Former Senator de Lima on Monday said she was inclined to file cases against former police chief and now Senator Ronald Bato de la Rosa, who allegedly orchestrated the fabrication of her links. Ay! Ikaw pala, Bato, sabi dito, talaga ang nag-link daw kay de Lima sa drug trade that led for her years-long detention. No? Nakakaawawa naman ito. This after self-confessed drug lord Kerwin Espinosa during Friday's House Quad Committee hearing claimed that he was coerced by De La Rosa to implicate De Lima, kasama nga daw si Peter Lim. Yung Peter Lim, kumpare daw yun ni Digong nyo I'll discuss it this afternoon with, wala na, nakikipag-usap na sa lawyer. I'm inclined to file cases against Senator Bato de la Rosa. Sinong gagawing witness? This is Espinosa. De Lima said Espinosa's confession established De La Rosa's role in the grand plan to silence her at the time when she was the most vocal critic of the Duterte drug war. Biruin nyo, pati nga si Trillanes sabi nung isang resource person, si Gaban, implicate nyo si Trillanes, o lahat po ng kaaway sa politika ni Digong, no? Gusto nilang i-implicate sa drug war nila para may chance po silang EEJK. Oo. Diba sabi nga nila, kung hindi kakampi ni Digong, hindi umaayon sa kanyang politika, may kalalagyan. It's all political motive. Oo. Quote, and here we are. There is a witness who directly, personally, under oath, implicated him. Correct. Under oath si Kerwin O yari si Bato. Si Bato ba? Sabi niya, susuntukin niya si Erwin. Under oath ba siya? Before there was none. So we will be discussing that in the meeting this afternoon. Ayan, patay tayo. Ito naman ang sagot ni Bato. De La Rosa denied ordering Espinosa to tag De Lima in the drug trade, saying he was not involved in the case built up against the then senator. Why do I need to force him to implicate De Lima when PMP was not a party in the case built up and the filing of drug cases against De Lima? It was entirely done by the DOJ. Si Si Aguirre. Ano ang pakialam ko kay De Lima? Malay mo, impluensya. Depende na po ito, mga kababayan.
Kung sakaling mag-file ng case si De Lima against Bato, do you think there will be a probable cause? Depende po yan. Pag-aaralan po yan. No? So, kaya Bato, kung ito matuloy, oy, another legal case kay Bato, lalong mabiwindang si Bato. Tapos hindi ka nanalo sa pagka-senador, wala na, uwian na. Saan uuwi si Bato? Ay, ang lamig dito ah. Dati tinatawanan ko lang tong mga to ah. Eh ngayon, kasama niya na si Peryong at Dagul. Tapos mga ICC pa si Bato. Nako, ang dami na Bato. Can you dig it? Diba sabi nga ni Chuck, can you dig it? Dig your own grave ba to? Ay, bahala ka sa buhay mo. Now, meron pang sinabi si De Lima about daw sa unit team. Ay, bakit mo tinutuya ang unit team, De Lima? Ha? Loko-loko ka. Ay, Miss Leila De Lima, bakit mo tinutuya ang unit team? Sabi ni De Lima, wala na kayong unit team. Ano na kayo, broken. Kasi gawa ni Tamilmil Pusit ninyo. Ay, hindi po sa amin si Tamilmil Pusit. Baka doon yan sa mga walang utak. Anong sabi niya sa ABS-CBN? A blessing. Uy, dami talaga si De Lima ng aasaro. De Lima says unit team is split. Emboldened drug war confessions. Ayun naman pala. Kumbaga, nung na-split ang unit team, lumabas na ang mga pagkakataon para pumasok ito, mailabas ang can of worms sa drug war ni Digong. Wala nang protection. Former Senator De Lima on Monday said it was a blessing that the unit team or coalition of Marcos and Duterte clans has crumbled, allowing a political atmosphere that encourages compassion about the previous administration's alleged mistake. Sabi ni De Lima, the food for thought is if there was still unit team, could there be such a proceeding now? We never know. Kasi hindi naman po nakikialam ang Pangulo sa trabaho ng legislative. It is all legislative work. Ang nagsimula nito sa akin pong opinion, mga kababayan, ay sinimula ni Duterte. Simula nung sinabi niyang, the House of Representatives is the rotten institution. Ayun. Yan na. Marami pong nasaktan. Ayan. Yari ka, di ba, Digong? I will say it was a blessing that the unit team was dismantled because people are now getting emboldened to confess. Kumbaga, naglalakas ng loob na silang mag-confess. De Lima was referring to the House Squad formed to investigate EJ case and Pogos which supposedly originated from the Duterte's administration. Sabi pa ni De Lima, according to De Lima, Espinosa's statement was no longer a surprise to her because she knew from the start that he was testifying against her on gunpoint. I was no longer surprised. But of course, it's such a great feeling for me because it means that another vindication for me. It's all part of my redemption before the general public. For years, they imprisoned me, deprived me of my liberty, and they deprived me of my honor. Kumbaga, ibig sabihin dito, lintik lang ang walang ganti. Ayan. Oras na ng pagtutuos. Ayun po ang mga sinabi ni De Lima. Ito pa. They might have various motives. It's difficult to really be calling out senators, but of course, masama ang loob ko diyan na they also allowed themselves to be used during that time. Ito po yung mga tungkol sa mga bumoto sa kanyang senator na umoo. They've been used by the Duterte. Siyempre, sabi nga ni Bato, pag hindi kayo pumalakpak, itokhang ko kayo. Yung palakpakan. Hallelujah, Duterte. But everybody was just being scared of Mr. Duterte, so nagagamit yung mga institusyon natin, both the Senate and the House of Representatives. Ito pa. Aside from her vindication, De Lima also said she felt good that the truth about brutality of drug war has started to come out. I feel good nowadays. I'm so grateful to the good Lord that lumabas na lahat ng katotohanan. Let the whole truth come out, the whole thing, the drug war, how terrible it was. We are all seeing it now. Correct. Biruin nyo, almost 30,000 ang bumulagta. Ilan dyan ang napaka-inosente. Ano rin ang sabi ni Garma? The truth will set us free. Ayun na yun. Garma is under oath. Kerwin is under oath. Si Bato, go. Hindi under oath. Parang si Pusit lang. Mga duwag.
Oh, now, punta tayo dito sa newly resigned NAPOLCOM Commissioner Leonardo. Nag-resign po siya, inaccept po ng Pangulo kasi nararapat lang mag-resign siya. Diba? Ano ang sabi sa GMA News Online? Quadcom, Leonardo, hinted at discussing rewards in drug war. Ayun. Ayun tayo mga kababayan. Yan ang maganda dyan. Oh, kaya dapat pagtuunan nyo ng pansin yan. Ang tanong, tatanggapin ba siya ng Quadcom? Pag ako, dapat tanggapin nyo yan, mga kababayan. Magandang ebidensya po yan, no? O, kayo, nararapat bang i-accept si Leonardo? Kung marami siyang maisisiwalat, kung juicy yung maisisiwalat sa kanya, why not? Diba? O, ayun talaga, wag na kayong, wag na kayong magreklamo, diba? Oh, former MPC Commissioner NAPOLCOM, Edelberto Leonardo has reportedly, nagsabi na, indicated an intention to testify on the story of former PCSO General Manager Garma about cash reward for killings in the Duterte administration war on drugs. Ito ang sabi ni Representative Abante. We had an initial talk. He asked that we talk to him. Initially speaking, meron na siyang tinatawag na intention na, okay, sasabihin na niya yung iba in detail. Aba, maganda to. Diba? At least coming from the mouth of the devil itself. Although we are not sure about it, it's up to him. Ayan, maganda yan. Diba? Ito pa, ang sabi ni Nani Barbers, iniintay natin na merong mag-corroborate na ibang witnesses para nang sa ganon, magkaroon ng bigat yung kanyang revelasyon, yung kay Garma. Hindi naman ibig sabihin na kapag siya ay nag-reveal o nagsumiti ng affidavit sa may paniniwalaan na namin agad 100%. Correct naman. Dapat may mag-corroborate. Diba? Ang maganda dyan, umuo ka na. Magnilay-nilay ka na. Former NAPOLCOM Chief Edelberto Leonardo. It is for the truth. Diba? Tama, mali. No, sana sa susunod na House Quadcom, isa na to sa mga tatawagin. Magsiwalat ka na, pero take care of him. Malay nyo kung anong gawin dyan sa taong yan. Po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan, no? Kay Leonardo, mukhang may intention ng siya ay mag-witness, no? Dadagdagan niya siguro yung detalye ng sinasabi ni Garma, at ganun din si Dilima, she is inclined to file a case against Bato. At nagpapasalamat po siya, a blessing na ang unit team ay nabiyak. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.